Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga nakikinig nating mga kasundo na walang sawang sumusuporta sa inyo, Kuya Bari. Hinihiling ko po na sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi nag-iingat. Nagkalat na ang masasamang loob, mga magnanakaw, mga tulisan, mga bayaring mamamatay tao. Hindi lang po yun, maging mga aswang. Nagkalat pa din sa ating lugar sa panahon ngayon. Kuya Bari, ako nga po pala si Tino. 35 anyos sa kasalukuyan. Isa po akong construction worker na nakabase dito sa Maynila. Hindi po ako taga rito, bali ako po ay tubong Kalumpit, Bulacan. Ang kwentong nais kong ibahagi ko po sa inyo ngayon ay sarili ko pong karanasan tungkol sa mga aswang noong ako ay binata pa lamang. Matagal na panahon na po ang lumipas mula nang mangyari iyon, ngunit sa tuwing inaalala ko ito ngayon, hindi ko pa rin maiwasang panindigan ng balahibo. Natatakot pa rin ako at kinikilabutan, lalong-lalo na kapag naaalala ko ang muntikan ko ng pagkapahamak. Araw iyon ng linggo at inutusan ako ng aking ama na manghuli ng isda sa batis. Nasa probinsya kami at medyo malayo sa kabayanan. Walang ibang pwedeng gawin para makahanap ng ulam maliban sa pamimingwit at pagtutugis sa mga baboy ramo. Dati na din kasing may kamahalan ang karni sa palengke, kaya upang makatipid ay sinanay namin ang aming mga sarili sa paghahanap ng ulam sa manual na paraan. Ang aming bahay po ay nasa gitna ng aming palayan. Bali nasa 5 malalaking kahon nito, kaya tuwing anihan, hindi kami nahihirapan sa usaping bigas. Tanging sa ulam na lang kami nagkakaroon ng effort na maghanap po. Kagaya ngayon, inihahanda ko na naman ang aking sarili sa pag-alis. Dala-dala ko ang pamingwit ng isda na gagamitin ko mamaya pagdating sa batis. Umaga pa naman. Mamayang tanghali ay babalik ako sa kagubatan pagkatapos mag-almusal para maghanap naman ng ibang mahuhuli. Bala kong mangaso na naman sa kagubatan para mamayang gabi ay may uulamin kami. Masarap naman po ang karne ng baboy ramo. Medyo kinulang nga lang siya sa taba, tapos itim na itim pa ang balhibo. Ang tanging nakakatakot lang po sa hitsura nito ay ang pangil na nakalabas sa bibig, kaya nagmumukhang manunungay sa malayo. Suot ang damit na may mahabang manggas, sombrerong yari sa salakot at bota. Tinahak ko ang madamong bahagi na iyon sa kagubatan. Maliwanag at tirik ang araw, kaya hindi ko maiwasang masilaw habang tinatahak ang paroroonan. Habang naglalakad ako, may natanaw akong babae sa di kalayuan. Pilit ko siyang tinitigan. Mukhang nagmamadali ang babae dahil dire-diretso ang kanyang paglalakad. Dahil dito, nagkabungguan kami nito. Medyo mabilis din ang paglalakad ko at huli na para umiwas, kaya naman tuluyan na kaming nagkabanggaan. Ngunit sa kasamaang palad ay nadapa siya, marahil sa lakas ng pagkakabanggaan namin. Natatarantang dinaluhan ko ang nasaktang binibini. Tinulungan ko siyang makatayo, kaya natunghayan ko ang kanyang napakagandang mukha. Tila ako'y nahipnotismo nang matitigan ko ang kulay abuhin niyang mga mata. Hindi ko maiwasang mapalunok, lalong-lalo na nang masuyod ko din ang kanyang matangos na ilong na bumagay sa korteng puso niyang mukha. Pababa sa mapipintog niyang mga labi na animoy nag-aanyaya. Pinanuyuan ako ng lalamunan. Matagal na ako sa aming bayan, ngunit ni minsan hindi ko pa naranasang makakita ng napakagandang binibining nasa aking harapan ngayon. Wala sa sariling tinanong ko siya kung siya ba ay isang diwata.
Ngunit nanlaki lang ang kanyang mga mata at pinilit na makawala mula sa pagkakahawa ko. Hindi niya napansin ang nakausling bato sa daraanan kaya naging mabuhay ang kanyang pagtayo dahilan para masalukod din siya kaagad. Ang nangyari, tuluyan ko siyang nahapit palapit sa akin. Mas lalo akong nahipnotismo sa taglay niyang kagandahan. Ni ang pagbagsak sa katahimikan sa pagitan naming dalawa ay tila ba isang makasalanang gawain, lalo na at alam kong mapuputol ang hindi nakikitang mahika na nagpapanatili sa pagkakalapit namin ng dalaga. Nang tanungin ko ang kanyang pangalan, ay nagpumiglas na siya. Humingi ng paumanhin sa akin at nagmadali siya sa pagtakbo palayo. Kitang-kita ko pa nga ang pagsayaw ng kanyang mahaba at makintab na kulay itim na buhok habang tumatakbo ito papalayo. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Hindi ko man lang nakilala ang magandang binibining iyon dahil mukha siyang natakot sa akin, kayong hindi naman ako nangangagat. Sa unang pagkakataon, pumuri ako ng isang dalaga. Ginusto ko siyang sundan pero hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. Kung kaya't iwinaksi ko na lamang sa aking isipan ang kahit na anong binabalak at pinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad ko papunta sa batis. May makipot na kalsada doon bago ako makarating sa tubig. Balik Kuya Bari, noong araw ay uso na ang paliguan na parang waterfalls dahil pinagkakaperahan na ito ni na Rose Ann. Bukod kasi sa sila ang nauna sa pwestong iyon, ay sila din talaga ng kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng lupain na nakapaligid sa batis. Hindi nagtagal nang may nahuli na akong mga isda, dumaan ako sa tindahan nila upang bumili ng maiinom. Natigilan ako nang makita ko na naman ang magandang babae na nakabanggaan ko lang kanina. Muling nanumbalik ang kakaibang pakiramdam na nadarama ko sa babae kanina. Sinubukan ko siyang habulin, ngunit tila siya'y natakot nang makita ako. Nagmamadali siyang tumakbo papunta na naman sa kakahuyan at hindi na nagtangkang bumalik ulit. Pareho kaming nakatitig ni Rose Ann sa babaeng iyon, kaya hindi ko natiis na tanungin siya kung sino nga ba ito. Anya, Maria daw ang pangalan ng nasabing babae. Nakikita niyang palakad-lakad ito sa kalsada pero hindi naman talaga nananakit. Naintriga tuloy ako kaya naitanong ko sa kanya kung bakit naman kailangan manakit. Kaya ayun, kwento niya, aswang daw ang pinagmulang lahi ng pamilya nitong si Maria. Iyong lolo at lola daw niya ang kinatatakutan ng mga tao noon sa aming baryo, kaya halos lahat ng mga residente sa amin ay iwas na iwas sa kanila. May nakakita na daw kasi sa dalawang matanda na magkasabay pa sa pang-aaswang sa kabilang baryo kung saan isang malaking kalabaw daw ang una nilang naging biktima. Tapos nasundan pa daw iyon ng nasundan. Ang dating mga hayop nilang biktima ay mas lumala pa dahil hindi na sila makontento sa mga buhay ng nilalang na nais nilang lantakan. Naghahanap na sila ng mas malaki, mas malaman, mas malasa, katulad ng tao. Nanlaki pa ang mga butas ng ilong ni Rose Ann habang ikinikwento iyon, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng sanlaksang kabaong. Mangiyak-ngiyak sa katatawa na pinagsabihan niya akong kaunti na lang at maiihi na daw ako sa aking salawal dahil bakas nasa mukha ko ang labis na pamumutla. Medyo nainis ako sa kanyang sinabi at pinagtakpan ang paratang niyang natatakot ako sa aswang. Kahit kumakain sila ng tao, ay ibang usapan naman kapag si Maria ang kaharap ko.
nakasisiguro ako na hindi niya ako sasaktan, lalong-lalo na't bakas pa ang kanyang pagkatakot sa akin nang tanungin ko ang kanyang pangalan. Isinabit ko sa tindahan ni Rose Ann ang mga nabingwit kong isda. Sinabi ko sa kanya na kapag lagpas na 8:00 ay susunod si tatay, kaya kapag hinalap ako ay sabihin lang na pumunta ako sa bahay ni Maria. Nanlaki ang mga mata ni Rose Ann at tinangka akong pigilan, ngunit hindi ako nagpaawat, Kuya Bari. Hindi pa nakakalayo ang magandang binibini, kaya alam kong maaabutan ko pa siya sa daan. Tinalikuran ko na si Rose Ann kahit na halos magtatalon siya sa loob ng tindahan para tangkain lang akong pigilan. Alam kong natatakot siya sa pwede kong sapitin, pero tiwala naman ako sa aking sarili na hindi niya ako sasaktan. Ewan ko lang, ito siguro ang tinatawag na kutob. Inihanda ko ang aking sarili at nagsimula ng maglakad. Panaka-naka kong sinasapo ang tumutunog kong tiyan dahil hindi pa talaga ako nag-aalmusal, pero tila nakadikit na ang atensyon ko kay Maria. Palingon-lingon ako sa paligid dahil malayo na ako sa kalsada. At kahit matagal na ako sa lugar na ito ay hindi ko kabisado ang kagubatan. Doon lang naman kasi ako nangangaso malapit sa amin dahil alam namin ang pasikot-sikot sa kabuuan ng lugar na iyon. Sa kalalakad ko ay may namataan akong matandang lalaki na abala sa pangunguha ng panggatong. Magalang ko siyang binati at tinanong ko kung kilala ba niya si Maria at kung alam ba ng lalaki kung saan ito nakatira. Literal na nanlaki ang kanyang mga mata. Anya, hindi ko raw nanaisin na makarating pa sa bahay ni na Maria. Mapapahamak-yak daw ako. Ngumiti ako sa matanda at sinabing hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang pong malaman kung saan siya nakatira. Napailing ang matanda at itinuro kung saan nakatira sila Maria. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na wag daw akong lalapit sa paanan ng bundok dahil maaamoy ako kaagad ng pamilya ni Maria. Sinabi niya sa akin na pwede akong umakyat sa matayog na puno ng nara at doon ko tatanawin ang tahanan ng dalaga. Anya, mabait naman daw si Maria, ngunit mababagsik ang mga magulang nito. Marami nang nabiktima, simula nang manahin din nila ang bertud ng pagmamay-ari ng lolo at lola ng dalaga. Dati pala silang mga deboto ng simbahan na may hinihiling ngunit napagkaitan. Marahil ay binigyan sila ng pagsubok ng Panginoon kung kakayanin ba nila, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, kumapit sila sa kapangyarihang itim at hinayaang lukubin ng kasamaan ang kanilang buong pagkatao. Nang maging aswang nga sila, labis na silang kinatakutan sa aming baryo. Alam ng lahat kung saan nakatira ang mga aswang, ngunit walang sino man ang nagtatangkang pumunta doon, maliban na lang ngayon sa akin. Samantalang ang pamilyang aswang naman ay hindi na gumagawi pa sa aming lugar dahil minsan na silang kinuyog ng mga tao at sinunog ang kanilang tahanan. Natatakot sila na patayin, kaya iniiwasan nilang magpunta sa aming nayon, maliban na lang kay Maria na nauutusan daw nilang bumili ng kung ano-ano. Hindi naman daw kasi ganap na aswang si Maria dahil wala pa siyang bertud na namamana, kaya naman ligtas daw ako sa kanya. Wag lang akong lalapit sa kanyang mga magulang at baka makita ko kaagad ang aking hinahanap. Sa tagal ng kalalakad ko, natuntun ko din sa wakas ang bahay ni na Maria. Tanaw ko na ito sa malayo pa lamang. Nasa ibaba pala ito ng paanan ng bundok, kaya madali kong nahanap.
Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko makikita si Maria. Nananabik na akong makita siya. Naisip kong akyatin ang sinasabing matayog na punong nara ng matandang lalaki. Ngunit nanlumo ako nang makitang sobrang taas nga nito na kahit ang pinakaunang sanga ay kay hirap sampahin. Kapag kasapilitan akong umakyat doon, ay baka sa matarik na pangpang sa ibaba ako damputin. Kaya naman naisip kong sumugal. Patiyad akong bumaba sa patagilid na lupang aking kinaroroonan at nangakong sandali lang naman ako sisilip. Walang ingay na gumagapang ako sa lupa at natawa pa nang maisip ko na nagmumukha na akong magnanakaw sa ginagawa ko. Mula sa aking kinaroroonan, nakikita ko ang pintuan ni na Maria. May natatanaw akong isang matandang babae. Mukhang nagsasaing sa likod bahay. Napagtanto kong nasa labas pala ang kanilang lutuan. At mukhang may matandang lalaki din sa di kalayuan at nagsisibak ito ng mga kahoy. Hindi ako nakatiis. Sa di malamang dahilan, ako'y lumabas po sa aking pinagtataguan at lumapit at ako po'y tao po. Sabay na lumingon ang mag-asawa at nagkatinginan nang makita nila ako. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Napipi ako bigla. Kaya naman tumikhim ako at patay mali siyang tinanong kung nariyan ba si Maria at maaari ko ba siyang madalaw. Kay talim ng naging pagtitig sa akin ng matandang babae. Ang kanyang asawa naman ay iba ang naging reaksyon. Mukhang natutuwa pa siya nang makita niya ako. Sa malumanay na boses, sinabi niya sa akin na nasa loob ang kanilang anak. Kuya Barry, nabuhayan ang aking loob. Purong kasabikan lang ang aking nadarama ng mga sandaling yun. Hinayaan kong igiya ako ng lalaking nagpakilala bilang si Mang Dante sa kanilang silong. Wala din palang kasahig-sahig ang kanilang looban. Yari sa lupa lamang ang sahig at nakakalusot ang kahit na anong hayop sa ilalim kung nanaisin nilang pumasok. Tipikal na estilo nga talaga ng bahay ng isang aswang. Napansin kong may butas ang kanilang bubong sa may kwarto. Marahil sa bandang iyon dumaraan ang mag-asawa kapag tuluyan na silang nakapagbago ng kanilang anyo. Bigla akong napalunok. Iilang minuto na akong naghihintay ngunit wala namang dumarating na Maria. Dahil napansin kong tila papadilim na, tumayo ako at magalang na tinawag si Mang Dante. Naisip kong magpaalam na lamang dahil dumidilim na. Umiling si Mang Dante. Anya, madilim na raw para umuwi akong mag-isa sa amin. Baka daw kainin ako ng mga mababangis na hayop, lalong-lalo na at marami daw gumagalang ganoon sa lugar nila. Alam ko naman iyon, ngunit hindi nila ako matatakot. Kung kaya't sapilitan akong lumabas kahit mukha na kaming nagpapatintero ng matanda. Nagsimula nang bumangis ang kanyang mukha at umaalingasaw na ang kakaibang sigaw ng sangsang sa kanyang katawan. Kinilabutan ako. Pumikit kasi siya at saka muling dumilat. Doon ko na napansin ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata. Naging matingkad itong kulay pula. Dito na ako naalarma. Lalo na at natanaw ko sa labas na maliwanag pa din kahit gabi na. Mukhang minamalas ako. Kabilugan kasi ng buwan. Maya-maya'y nakarinig ako ng ungol mula sa lutuan sa likod bahay. Marahil nagbabago na ng anyo ang kanyang asawa.
Kabadong naghanap ako ng paraan para makalusot hanggang sa maisip kong dumaan sa pagitan ng magkahiwalay na hita ni Mang Dante. Nagmamadali ako sa paggapang, ngunit isa palang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Basta na lang kasi niya akong sinakmal at initya sa isang tabi. Ang masakla pa, bumalandra ang aking likuran sa upuang yari sa kawayan. Napaaray ako sa labis na sakit. Pakiwari ko ay nabali ang buto ko sa likod dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Nang hihinang bumangon ako at gumapang muli. Ikinatuwa pa ito ng gusto ni Mang Dante na kalaunan ay nagbago na ng anyo at naging isa ng ganap na aswang. Ang kanyang mukha ay nakakahindik ng pagmasdan. May itim na balat at mahahabang kamay. Ang kanyang dila ay tila parang latigo dahil nakakaabot pa ito sa aking kinaroroonan kahit ilang metro pa ang layo ko sa kanya. Dito ko na pinagsisisihan na mali nga naman ang ginawa kong pagsunod sa udyok ng aking kuryosidad. Ngayon, mukhang mapapahamak na ako. Dinaluhong naman akong bigla ng isang nilalang mula sa likod bahay. Sa aking hula, siya ang matandang babaeng kay bilis ding nakapagbago ng kanyang anyo. Hintakot na umiling ako. Alam kong masama ang magmura, ngunit naiusal ko nga iyon nang makita kong dalawa na ang nilalang na nakaharang sa akin. Nagtalsikan ang kanilang mga laway habang nag-aaway. Tila ba pinagtatalunan nila kung sino ang pwedeng umangkin sa akin. Nanginig na lang ako sa takot. Sa tingin ko ay wala na akong kawala sa kanila, kaya kursunadang nagtatakbo na ako papalayo nang sa gayon ay makaiwas ako kay kamatayan. Nagkagulo ang dalawang aswang at nagunahan sa paghabol sa akin. Matagumpay akong nakatakas sa bahay ng mga aswang at nagtatakbo sa kagubatan. Wala na akong pakialam kung magkandadapa pa ako hanggang sa maabutan nga nila ako at kalmutin sa aking likuran. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Hindi ko akalaing magagawa kong tumili ng parang isang babae dahil sa aking nararanasan. Nanginginig na gumapang ako hanggang sa daganan na naman ako ng isa sa kanila, saka ako pinagkakalmot muli. Yun nga lang, hindi niya ako mapuruhan dahil nasasalag ko ang bawat kalmot niya. Maya-maya'y nagsisigaw na dumating sina Tatay, Rose Ann at ang matandang lalaking napagtanungan ko kanina. Parehong may hawak na pangontra laban sa aswang ang dalawa at masasabi kong hindi talaga sila nagpunta doon para makipagkaibigan. Nagtungo sila sa lugar na iyon para makipag-away. Hinampas ni Tatay ng daladala niyang buntot pagi ang mag-asawang aswang. Yung matandang lalaki naman ay may hawak na sibat at siyang ipinantusok niya sa dalawa. Samantalang si Rose Ann naman ay may dalang napakaraming asin. Wala siyang ibang ginawa kung hindi isaboy lang ng isaboy hanggang sa magsawa na yata ang mag-asawa at sumingasing nang humarap sa amin. Mukhang hindi rin sila papayag na maging talunan. Magdadambahan na lang sana kami nang marinig ko ang matinis na sigaw ni Maria. Nagmamakaawa na wag ko raw saktan ang kanyang mga magulang. Totoong mga aswang daw sila, ngunit hindi nila kontrolado ang kanilang mga sarili. Kung maaari daw ay hayaan na namin silang makauwi at hindi na nila kami gagambalain pa. Dahil sa mga sinabi ni Maria, napayuko na lang ako. Ako naman kasi ang dahilan ng kaguluhang ito. Kung kaya't lumapit ako kay Maria at humingi ng dispensa. Sadyang nabighani lang ako sa kanya, kaya ako nagawang sundan siya sa kanyang tahanan. Maski sila Tatay at ang matanda ay kumalma rin, maging si Rose Ann. Biglang natigil ang paglalabanan.
Ang mga magulang naman ni Maria ay bigla na lang nagtatakbo at naglaho sa kakahuyan. Si Maria naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan kung saan nagtungo ang kanyang mga magulang. Umuwi kami ni tatay habang palingon-lingon ako kay Maria. Sayang kung hindi lang sana siya isang aswang. Para tuluyan ko siyang makalimutan, nagpasya akong magpunta na lamang sa Maynila, Kuya Bari. Namasukan ako bilang isang construction worker at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin umuuwi sa amin. Nais ko na siyang makalimutan kaya alam ko mangangailangan pa ako ng napakahabang panahon para magawa iyon. Isang pangyayari po sa aking buhay na minsang muntikan ng makitil ang aking buhay dahil lamang nabighani ako sa isang magandang binibini na hindi ko inaakalang isang aswang pala. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Tino. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din ang lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig po sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Dabing, 50 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Bohol. Ang kwento pong ibabahagi ko po ay patungkol sa isang kakaibang gamit ng mangkukulam na may hatid ng hiwaga. Noong panahon ng aking kabataan ay talaga namang laganap ang kwento patungkol sa mga aswang at mga mangkukulam. Marami ang mga bangkay na natatagpuan noon na gutay-gutay ang mga katawan. Karamihan sa mga bangkay ay may mga kalmot sa katawan at wala ng mga lamang loob. Kaya naman po dito sa aming lugar, Kuya Bari, madalang ang mga taong makikita sa labas, lalo na kapag kumagat na ang takip silim. Naging biktima rin ng aswang ang aking lolo na naging dahilan sa pagkasawi nito. Kaya siguro talamak nga ang mga nilalang ng demonyo ng kapanahunang iyon dahil may kakulangan pa tayo sa mga armas o sandata. Ang mga nilalapitan ng mga tao noon ay mga albularyo at mga taong antingero. Magpas hanggang ngayon po ay buhay na buhay pa rin ang mga aswang at mangkukulam sa isipan ng mga tao. Ang ilan sa mga mangkukulam ngayon ay talaga namang patago. Akala natin na hindi sila totoo, pero hanggang ngayon po talaga ay talamak pa rin ang mga taong nakakaranas ng kulam. Pansin natin sa kasalukuyan na marami pa rin ang nagsasabi na sila ay nakukulam o di kaya ay nababarang. Dito po sa aming lugar, noon ay may matandang babae na pinaghihinalaan nilang isang mangkukulam. Madalas pa nga nabatuhin ng mga ibang bata ang kanyang bahay. Siguro ay dahil sa pisikal niyang anyo at kakaibang estilo ng pananamit. Kuba kasi, Kuya Bari, ang matandang babaeng iyon. Bukod doon, palaging itim ang kulay ng kanyang malalaki at mahahabang kasuotan. Marami na ang mga taong nakukulam dito, ngunit hindi nila alam kung sino ba talaga ang kumukulam. Palagi nilang pinag-iinitan ng ulo ang matandang kubang babaeng yan. Sinasabi nila at pinagdidiinan na isang mangkukulam ang matandang iyon. Isang araw ay may grupo ng mga tao ang biglang sumugod sa bahay ng matanda at pinagtataga nila iyon. Napatay nila ang walang kalaban-laban na matanda
at pagkatapos ay sinunog ng mga tao ang kanyang bahay, kasama na ang kanyang bangkay. Marami naman ang nakaramdam ng awa sapagkat napagkamalan lang palang mangkukulam ang matandang iyon. Ang buong katotohanan ay isang hamak na ordinaryong tao lamang daw ang matanda ayon sa pagsusuri ng iba. Noong mamatay po kasi ang matandang kuba, patuloy pa rin ang pagkakaroon ng mga taong nakukulam sa aming lugar. Ibig sabihin, may mangkukulam pa rin na nabubuhay sa aming lugar. Halos lahat ng matanda dito sa amin ay napagkakamala na lang na mangkukulam. Kaya naman po, ang naging tingin ko sa mga matatanda noon ay mga mangkukulam na rin. Nakagisnan ko na kasi ang ganoong paniwalain o ganoong kaugalian. Dumating din sa punto na hindi na ako naniniwala sa mga mangkukulam. Ngunit nagbago ang lahat ng mismong tropa ko na ang nakaranas ng kulam. Namatay ang tropa ko dahil naman sa barang. Ipinabarang daw siya dahil naman sa selos. Isang araw ay nangangalakal po ako. Kasama ang aking mga tropa ay tumutungo kami sa mga lumang bahay upang manguha ng mga yero at mga lumang gamit. Ang mga yero o mga bakal-bakal ay aming iniipon at ibinebenta. Sa oras na kumita na kami, ipinang-iinom naman namin iyon. Hanggang sa napadpad kami sa nasunog na bahay ng matandang kuba. Tuwang-tuwa kami sa dami ng mga yero, pako at bakal na nakita namin sa bahay na yun. Maya-maya lamang ay may naapakan akong kakaibang bagay. Pinagsisipa ko iyon at hinipan ang mga durug-durug na uling sa aking paanan. Noong kunin ko ang bagay na iyon, napansin kong isa palang tela. Ipinagpag ko ang uling at doon ko nakumpirmang kapa iyon o mas alam natin sa tawag na balabal. Kulay itim ang balabal na iyon, Kuya Bari, at malakas ang kutob ko na pagmamay-ari iyon ng matandang kuba na pinatay ng mga tao. Ang ipinagtataka ko lamang ay bakit hindi nasunog ang kapang iyon. Sa sobrang ganda at kakaibang disenyo ng balabal, patago ko po itong kinuha. Palihim kong isinilid sa sako ang bagay na iyon at hindi ko ipinaalam sa aking mga kasama. Nang araw na iyon ay kumita ako ng 15 pesos na halaga. Noong mga panahong yun, Kuya Bari, sapat na ang perang iyon upang makabili kami ng maraming pagkain. Nag-inuman kami ng mga kasamahan ko. Naging laman ng aming usap-usapan ang patungkol sa mga mangkukulam at aswang na gumagala-gala sa aming lugar. Hindi namin namamalayan na lumalalim na pala ang gabi. Natakot ako, Kuya Bari, dahil may kalayuan ang aming bahay. Saka halos araw-araw po kasing may namamatay sa aming lugar. Gayunpaman, pinili kong huwag mabahala sapagkat may 3 naman akong makakasabay pauwi. Kaso nga lang ay malalayo ang agwat ng mga bahay namin. Nang matapos ang inuman ay nagsipag-uwian na po kami. 4 po kaming natira na magkakasamang umuwi. Ang iingay nga ng mga kasama ko habang nilalakbay namin ang kahabaan ng kalsada. Kung ano-ano na lang po ang aming napag-uusapan hanggang sa humantong sa katatakutan. Nagsitakbuhan po kami na para bang mga isip bata na takot na takot hanggang sa narating na namin ang bahay ng isa naming kasama. Nang mga sumunod na pangyayari ay 3 na lamang po kami na naglalakad. Habang naglalakad, napansin namin na may kumakaluskos sa aming paligid. May sumisitsit din mula sa bahaging
may nakatayong isang malaking puno ng balete. Nagsitakbuhan ulit kami hanggang sa narating namin ang bahay naman ng isa pa naming kasama. Dalawa na lang kaming naiwan. Hindi nagtagal ay narating namin ang kanilang bahay. Ngayon, mag-isa na lamang po ako at ako'y nagpatuloy sa aking paglalakad. Kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan kahit medyo lasing ako. Kinikilabutan ako dahil sa sobrang lamig ng simoy pa ng hangin. Nakarinig pa po ako ng mga nakakatakot na huni sa paligid. Maya-maya'y may nakita rin po akong tao sa aking unahan. Nakayuko ito at walang kibo. Nagdalawang isip po ako tumuloy dahil baka kung anong gawin sa akin ng lalaking iyon. Kinusot-kusot ko na lamang ang aking mga mata upang alamin kung totoo nga ba ang aking nakikita. Ngunit nang muli kong imulat ang dalawa kong mga mata, wala na ang lalaki sa aking unahan. Napabuntong hininga na lamang po ako dahil tila pinaglalaroan na naman ako ng aking guni-guni. Hindi ko maihakbang ng maayos ang aking mga paa. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Parang naiihi po ako na nadudumi. At upang kumalma, naisipan ko na lamang po ay umihi muna sa tabi. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pag-ihi, nakarinig po ako ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Biglang bumilis ang pagkabog ng aking dibdib dahil sa aking naulinigan. Agad kong tinodo na ang aking pag-ihi at tumingala ako sa kalangitan. Doon ay nakita ko ang isang malaking paniki na nasa kalayuan. Habang tumatagal ay pahina ng pahina ang pagaspas ng mga pakpak nun. Kasabay ng paghina ng pagaspas ay ang paunti-unting paglapit naman ng nilalang patungo sa aking direksyon. Mabilis akong nagtatakbo, ngunit batid kong hindi agad ako makakauwi dahil may kalayuan pa rin ang aming bahay. Pinaspasan ko ang aking pagtakbo. Binuhos ko ang lahat ng lakas ko para lamang matakasan ang nilalang na iyon. Sa hindi inaasahang tagpo, natisod ako ng isang nakausling tuod. Bigla akong bumulagta sa daan. Nang lumingon po ako sa aking likuran, nakita kong malapit na akong abutan ng aswang. Tinangka kong tumayo at lumakad, ngunit hindi ko magawa. Parang na-dislocate po kasi ang buto sa aking tuhod. Upang makatakas ay gumapang ako patungo sa damuhan. Kinuha ko ang balabal na itinago ko sa aking baywang at itinalakbong ko iyon upang hindi ako makita. Dasal lang ako ng dasal habang ako'y nasa loob ng balabal. Sa kabutihang palad naman, hindi nga ako nakita ng aswang. Nakita ko kung papaano lumapag sa lupa ang aswang na iyon at nag-anyo bilang isang matandang lalaki. Sinubukan ko namang ibalik sa tamang lokasyon ang nasuklo kong buto sa paa. Napasigaw ako sa sobrang sakit. At dahil sa pagsigaw kong iyon, nakuha ko ang atensyon ng matandang lalaki. Tumungo ito sa aking direksyon na labis kong ikinagulat. Napatayo ako at tumakbo, ngunit nakapagtataka na hindi niya ako nakikita. Lumingon-lingon sa palibot ang matanda, pero nagulat ako kung bakit hindi niya ako tila nakikita. Doon ko naisip na may hatid na hiwaga pala ang balabal na aking suot. Parang naging invisible ako sa mata ng aswang na iyon dahil sa balabal. Sinamantala ko na ang pagkakataong iyon upang makatakas. Tumakbo ako palayo, Kuya Bari, sa matanda nang hindi na niya namamalayan.
maswerte ako sapagkat ligtas akong nakauwi. Agad akong kumatok sa bahay namin at mabilis naman akong pinagbuksan ng aking ina. Noong makapasok ako sa loob ng bahay namin, ay doon naman ako pinagalitan ng aking ina. Alalang-alala po kasi siya sa akin dahil sobrang lalim na po ng gabi. Binata pa lamang po ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari, ngunit nakakatanggap pa rin ako ng palo mula sa aking magulang. Pagkatapos po nun ay nagpamuni-muni na lang ako sa aking kwarto. Hindi ko lubusang maisip kung papaano ako nagawang proteksyonan ng isang balabal. Doon sumagi sa aking isipan na siguro nga ay totoong mangkukulam ang matandang kuba na napatay ng mga tao. Malaki naman ang pasasalamat ko sa balabal niya. Kung hindi dahil doon, baka tuluyan na akong naging hapunan ng aswang na nakasalamuha ko. Dahil nga sa balabal na iyon, Kuya Bari, ay nabawasan ang aking takot patungkol sa mga aswang. Kaya naman malakas ang aking loob sa tuwing ginagabi ako ng labas. Ginagabi lang naman ako kung may mahalaga akong pinupuntahan, pero kailanman ay hindi ako nangahas na sadyang magpagabi sa labas upang subukan ang kapangyarihan ng balabal na iyon. Kahit alam kong may kakaibang hatid ang balabal, hindi ko pa rin maiwasan ang makaramdam ng pangamba. May takot pa rin naman ako sa mga aswang. Kapag umaalis ako ng bahay, palagi ko nang bitbit ang balabal upang maging handa ako palagi sa lahat ng pwedeng mangyari. Nang mga sumunod na araw, muli na naman akong nakipag-inuman sa aking barkada. Habang nag-uusap nga kami, ay nagkayabangan kami ng isa naming kainuman. Medyo nagkainitan kami nito. Naggalit ito sa akin at nagsuntukan kaming dalawa. Dala ng masidhing damdamin niya, kumuha ng itak ang lalaking nakaalitan ko. Tinambangan po ako nito ng magkakasunod na taga sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nakapagtataka at napakaswerte ko dahil hindi man lang ako nagalusan. Namula lamang ang mga bahagi ng aking katawan na tinaga niya. Kahit saang parte ng aking katawan ay walang nasugatan. Hindi man lang nagawang paduguin ng itak ang aking balat. Dahil sa pangyayaring iyon, nagulat din ang aking mga kasama. "Pare, may agimat ka ba?" tanong ng isa kong tropa at kinapkapan ako. Sinuri nila ang aking katawan kung totoo ba talaga na hindi ako nasugatan. Ang galit naman ng aking kaaway ay napalitan ng pagkamangha. Nang mga sandaling iyon, batid kong dahil nga sa balabal na aking dala, kaya siguro hindi ako tinablan ng patalim. Hindi talaga ako makapaniwala sa kakayanang hatid ng balabal na iyon. Pakiramdam ko, palagi ako nitong pinoproteksyonan laban sa mga panganib. Kung hindi dahil sa balabal na iyon, siguro'y matagal na akong pinaglalamayan ng aking mga kaanak. Kagaya po ng mga naunang tagpo, umuwi na naman kami ng magkakasama hanggang sa ako na lamang naiwang mag-isa sa daan. Sa daan ay may nakasalamuha na naman ako. Hindi aswang ito kung hindi ay mga tulisan. 3 sila at sapilitan nila akong pinaglalabas ng pera. Nang mga sandaling iyon ay wala naman talaga akong pera. Kaya sa tuwing sinasabi ko sa kanila na wala akong pera, binubugbog nila ako. Ngunit hindi ko talaga maintindihan dahil hindi ko nararamdaman ang sakit ng bawat suntok nila. Nakakamangha talaga, Kuya Bari, ang balabal na ito. Nang mapansin ng mga tulisan na hindi ako nanghihina sa kanilang pambubugbog, napagkasunduan nilang tagain na lamang ako. Bumunot sila ng mga itak at salitan nila akong pinagtataga sa iba't ibang parte ng aking katawan. Sa kabutihang palad
Hindi na naman ako tinablan ng patalim. Nagulat at natakot sila sa kanilang nasaksihan. Marahan akong tumindig mula sa pagkakahiga at isa-isa ko silang binanatan. Nang mapansin nilang kakaiba ang aking lakas, ay agad silang nagtakbuhan palayo sa akin. Inakala siguro nilang may sa demonyo ako. Nang gabing iyon ay ligtas akong nakauwi naman sa aming bahay at walang kahit na anong galos sa aking katawan. Ano ba namang bata ka kung saan ka naman pumupunta? Alam mo namang delikado ang lugar natin. Paano kung mapagaya ka sa lolo mo na napatay ng aswang? Bulyaw ng aking ama. Nasanay na naman ako, Kuya Bari, sa mga sermon nila tuwing umuwi ako. Isinawalang bahala ko na lamang iyon at hinayaan na lumipas ang gabi. Kinaumagahan ay agad akong ginising ng aking nanay at tatay. Marami raw kasing tao na naghahanap sa akin sa labas. Gusto nilang malaman kung totoo ba na hindi ako tinatablan ng patalim. Anak, gumising ka nga dyan. Ano ba itong pinagsasabi nila? Totoo ba yun? Hindi ka raw tinatablan ng itak? Tanong ng aking ina. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Hindi ko akalaing malalaman ng buong baryo ang kaganapang iyon. Naku, paniguradong ipinagkalat iyon ng aking mga kaibigan na nakasaksi sa milagro sa nangyari sa akin. Nang dumungaw ako sa bintana, natanaw ko ang kairaming mga tao. Pagkatapos lumabas po ako at nagsinungaling na lang sa kanila. Pinalabas ko na lamang tanging haka-haka lamang ang kanilang nabalitaan. Pinagtitripan lang po ako ng aking mga kaibigan. Marami namang tao ang nadismaya at naniwala sa mga sinasabi ko. At marami din ang nagdududa at gustong malaman ang lihim ko. Nang sumunod na araw, dumarami na nga ang mga nilalang na umaaligid-aligid sa akin. Hindi lang mga aswang, kung hindi maging mga kapwa ko tao. Dumadami ang nagka-interes sa hiwaga na dala ko. Marami ang gustong umalam sa aking ikinukubling sekreto. Kaya naman, naging maingat na ako sa tuwing lumalabas ng aming bahay. Marami kasi talaga ang mga taong naiinggit sa akin. Isang araw nga ay may grupo ng mga kalalakihan ang biglang nangahas sa akin. Pero lahat sila ay nagawa kong itumba. Isang umaga, habang ako'y tahimik na nagkakape sa labas ng aming bahay, may isang lalaki na bigla na lamang tumaga sa aking batok. Mabuti na lamang, Kuya Bari, at nakasinturon sa aking baywang ang mahiwagang balabal. Hindi ako makapaniwala na magagawa ng isang tao ang bagay na iyon para lamang subukan kung totoo ang nakalap niyang tsismis. Kung nagkataong wala sa akin ang balabal, siguradong patay na ako. Noong lingunin ko kung sino ang tumaga sa akin, nalaman kong iyon ay ang isang mahusay na antingero sa aming lugar. Hinamon ako nito ng away at kapag matatalo ko raw siya ay bibigyan niya ako ng isang butya na mayroon siya. At kung matatalo niya naman ako ay sasabihin ko daw sa kanya kung saan nanggagaling ang kakaiba kong kakayanan. Ngunit hindi ako pumayag sa kanya, Kuya Bari. Ngunit paulit-ulit niya akong pinagtataga pa rin. Kung ano-anong mga salita ang sinabi niya sa akin na ikinainit ng aking ulo. Dala ng puot ay napilitan akong makipaglaban sa kanya. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero matapang akong sumugod sa kanya. Ilang beses ko siyang pinagsusuntok ng ubod lakas pero hindi man lang siya tinatablan. Parang wala sa kanya ang bigat ng kamao na dumadapo sa kanyang mukha. Maya-maya'y inilabas ng antingero ang kanyang buntot pagi sa pag-aakalang may sa demonyo raw ako.
Inakala niya na isa akong gabunan. Ito po ay isang uri ng aswang na nagagawang makapaglakad kahit may araw. Ngunit ang buntot pagi po ng antingero ay hindi man lang tumalab sa akin. Doon niya napagtanto na hindi ako isang aswang. Ibinuhos ko naman ang aking lakas. Nagpakawala ako ng isang malakas na suntok na ikinasubsob ng antingero sa damuhan. Pansin ko rin na hindi matatapos ang tunggaling iyon sapagkat kapwa kami may kakaibang lakas. Para bang pantay lamang ang aming kakayahan. Dahil doon, hindi na umimik pa ang antingero. Umalis na lamang ito palayo sa aming bahay. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi ay may nakaengkwentro na naman akong isang aswang. Ilang beses akong pinasadahan ng magkakasunod na kalmot gamit ang matatalas na kuko nito. Ngunit hindi po ako tinablan. Ngunit sa kasagsagan ng aming hidwaan, lumuwag ang pagkakatali ng balabal. Natanggal po iyon na naging dahilan upang tablan ako ng kanyang pagkalmot. Sumirit ang aking dugo na ikinaangil naman ng aswang. Sinunggaban ako nito kaya pumailalim ako sa aswang. Pilit kong inaabot ang balabal, subalit hindi ko kayang abutin. Maya-maya'y nakaramdam na ako ng panghihina sapagkat bumalik sa pagiging normal ang aking kakayanan. Akma na sanang wawakwakin ng aswang ang aking dibdib, Kuya Bari, nang biglang dumating ang antingero. Nilatig ko nito ilang beses ang aswang na ikinahina nito hanggang sa ito ay tuluyang bawian ng buhay. Mabuti na lang daw at nangangahoy ang antingero kung saan ko nakaengkwentro ang nilalang. Dahil pala sa balabal ng mangkukulam, kaya ka may kakaibang puwersa. Usal ng antingero at tinulungan ako nitong tumayo. Ibinigay niya sa akin pabalik ang balabal at sinabing ingatan ko raw upang magsilbing proteksyon ko habang ako ay nabubuhay. Pagkatapos nun ay umalis na rin siya. Lumipas ang mahabang panahon. Ang balabal po ng mangkukulam ay nagsilbing proteksyon ko kahit saan man ako magpunta, Kuya Bari. Iba rin kasi ang pakiramdam ko kapag nasa aking katawan ang balabal na ito. Tila pag ito'y hindi ko suot ay parang normal lang ang aking pakiramdam. Ngunit kapag ito ay nakadikit na sa aking balat, ay parang mayroong kakaibang enerhiya ang idinudulot nito para sa akin. Minsan nga sa gabi ay tinitingnan kong mabuti kung saan gawa ito at kung bakit may angking kapangyarihan ito kapag ito'y nakapulupot na sa akin. Ngunit ngayong nasa modernong panahon na ng mundo, Kuya Bari, nakapagtataka na wala na ang bisa ng balabal na ito. Dahil minsang nagtatabas ako ng mga kahoy ng aksidente kong tamaan ang aking sariling kamay. Nagulat ako dahil agad na bumulwak ang dugo galing doon. Doon ko na naramdaman na tila parang nanghina din ako. Naramdaman ko na normal na ako. Hindi na katulad dati na parang meron akong kapangyarihan. Kung kaya't doon ko na napagpasyahang sumangguni sa mga albularyo. Ayon sa mga albularyo na aking nalapitan, yung tanging mangkukulam lamang daw na may-ari ng balabal na iyon ang makakagawang ibalik ang kapangyarihan ng balabal niya. Ngunit dahil patay na po ang mangkukulam, hindi ko na nagawang ibalik pa ang bisa ng balabal. Wala na kasi akong alam patungkol sa lihim ng karunungan na inilipat doon. Marami ang mga taong gustong matutunan ang ritual
upang bigyan ng kakaibang kapangyarihan ang mga balabal nila. Ngunit lahat ng nangahas ay hindi nagtagumpay. Dala na rin ng kakapusan patungkol sa lihim ng karunungan. Ngunit wala mang bisa na ang balabal na ito ay nanatili pa rin po sa akin magpasa hanggang ngayon. Itinuturing ko pa rin itong isang instrumento upang ako'y protektahan. Wala man siyang bisa o mayroon, ito'y nanatili pa rin sa aking katawan. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Dabing. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ito po ay naging karanasan ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Alejandro. Siya nga po pala, Kuya Barry, ako po si Pilo. Nangyari ang kwentong ito noong minsan daw siyang sumama sa kanyang tiyuhin upang magtrabaho sa isang construction site. Leandro, bukas ay sumama ka sa akin para naman kumita ka. Wika ng kanyang tiyuhin. Dahil nga wala namang trabaho itong si Leandro, nagpasya siyang sumama sa kanyang tiyuhin. Subalit, bago pa man siya makaalis ay pinaalalahanan siya ng kanyang ina. Leandro anak, eto bilin ko lang to sa'yo . Huwag ka sanang basta-bastang kumain sa mga bahay-bahay doon at mas lalong huwag kang makikisalamuha sa mga hindi mo kakilala. Maliwanag ba? Wika ng kanyang ina. Bakit naman, Nay? Tanong ni Alejandro sa kanyang nanay. Napatitig naman sa kanya ang kanyang ina at pagkatapos ay sinabing may mga aswang sa lugar na kanilang pupuntahan. Dahil hindi naniniwala ang aking kaibigan sa mga aswang, napailing na lang ito sa sinabi ng kanyang ina. Upang hindi na siya pagsabihan pa ng kung ano-ano, ay nagpasya na lamang siyang tumango. Sige nay, tatandaan ko po lahat ng inyong bilin sa akin. Wika na lang niya. Noong mga sandaling iyon ay nagpaalam na si Alejandro na papunta na siya sa kanyang tiyuhin. Habang naglalakad si Alejandro ay napaisip siya sa sinabi ng kanyang ina. Bakit kaya yun ang sinabi ng nanay? Ituloy ako mapakali. Pero hindi naman siguro totoong mga sinasabing may mga aswang. Saad niya sa kanyang sarili. Minabuti na lang niyang wag nang isipin pa ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin ay nakahanda na iyon, kung kaya umalis na silang dalawa at tinungo na ang kalsada. Pagdating nila sa kalsada ay nag-abang sila ng tricycle upang magpahatid doon sa baryo kung saan sila magtatrabaho. Maya-maya'y may dumaan ng tricycle, kung kaya nakasakay na sila roon at nagpahatid. Habang bumabiyahe, nag-usap sina Alejandro at ang kanyang tiyuhin. Tiyo, may tatanong lang sana po ako sa inyo. Totoo bang may mga aswang sa mga doon sa baryong pupuntahan natin? Tanong ng aking kaibigan sa kanyang tiyo. Napailing naman ang kanyang tiyuhin kay Alejandro at pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya alam dahil ilang araw pa lamang daw siya roon.
Dahil doon ay nanahimik na lang si Alejandro. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating namin ang nasabing baryo. Liblib ang lugar na iyon at walang gaanong kabahayang naroroon. Bumaba sila sa tricycle at saka pumunta doon sa site kung saan sila magtatrabaho. Pagdating nila roon ay may kaunting proseso na ginawa sina Alejandro at kalaunan ay naayos din kaagad nila iyon at nakapagsimula na silang magtrabaho. Bandang 11:00 nang tumigil sila sa kanilang pagtatrabaho upang makapagpananghalian. Sa kasamaang palad ay nakalimutan ni Alejandro na magdala ng kanyang baon. Sa kadahilanang iyon ay tinanong niya ang kanyang tiyuhin. Tiyo, may konting problema eh. Kala ko kasi may mga tindahan dito. Wala akong dalang baon. Meron po bang mga karinderya banda rito? Tanong ni Alejandro. Napaisip saglit ang tiyuhin ni Alejandro. Tingin ko banda roon. Mukhang may kainan sa banda doon. Subukan mo na lang. Kung gusto mo sasamahan kita. Wika ng tiyuhin ng aking kaibigan. Dahil nakaramdam ng hiya si Alejandro, sinabi niyang siya na lamang ang pupunta upang magtanong. Noong panahong iyon ay nagpaalam na si Alejandro na aalis muna upang maghanap ng karinderya. Napatango na lang ang tiyuhin niya sa kanya. Noong nagsisimula ng maglakad si Alejandro, nakaramdam siya ng takot. Pakiramdam daw niya kasi ay may mga matang nakamasid sa kanya. Nagpalinga-linga siya, subalit wala naman siyang nakikitang tao o kahit kabahayan. Naku, saan kaya yung karinderya rito? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang kainan. Napalunok ng kanyang laway si Alejandro. Napahawak pa sa kanyang tiyan si Alejandro ng mga sandaling iyon at tila kumakalam na ito. Pagkakita niya ng isang babaeng nakatayo sa loob ay walang pag-aalinlangan siyang pumasok. Binati niya ito at pagkatapos ay nagtanong, Ate, meron po ba kayong mga lutong ulam diyan? Tanong ni Alejandro sa babae. Matagal na napatitig sa kanya ang babae na animoy inaalam ang kanyang pagkatao. Lumapit si Alejandro sa nakahilerang kaserola at saka napailing noong makitang sobrang kaunti na lang ng natitirang mga ulam. Kuya, sandali lang, pasensya na, ubos na yan. Pero mayroon pang balbakwa doon sa loob ng kusina namin. Kukunin ko na lang. Baka gusto mo iyon. Biglang wika ng babae. Napatango na lang si Alejandro sa kanya at agad na pumasok sa kusina ang babae. Habang wala ang babae, nagpalinga-linga ang aking kaibigan. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla siyang kinabahan. Para kasing may kakaiba sa karinderyang iyon. Pagkaraan lang ng ilang minuto ay bumalik na ang babae. Dala-dala niya ang isang mangkok na mayroong balbakwa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Unang titig pa lang ni Alejandro roon
ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na maglaway. Kuya, ito na yung balbakwa. Bigay ko na lang ito sa iyo, pero ang kanin, bibilhin mo . Patawa-tawang wika ng babae sa kanya. Napangiti lang si Alejandro at pagkatapos ay sinabing dadamihan daw niya ang bili ng kanin para hindi malugi ang kanyang kainan. At hindi nga nagtagal, bumili nga siya ng 5 kanin dahil nasarapan siya sa amoy pa lang ng balbakwa. Iyon nga po, Kuya Bari, umupo na si Alejandro upang simulan ang kanyang pananghalian. Bago siya nagsimula ay inamoy pa niya ang balbakwa. Lalo siyang ginanahan dahil sa amoy noon. Noong mga panahong ding iyon ay sinimula na niya ang kanyang masarap na pagkain. Wow, tsamba to! Ang sarap talaga nitong balbakwa! Wika ni Alejandro habang ninanamnamang ulam na bigay sa kanya ng babae. Habang kumakain siya ay napalingon siya sa babae. Saglit siyang natigilan nang makita niyang mabalasik na nakatitig ang nasabing babae sa kanya. Nagpatay mali siya na lang si Alejandro at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Habang ngumunguya si Alejandro ay may malutong na karni siyang nanguya. Sa hindi niya malamang dahilan ay nakaramdam siya ng lamig. Dahil doon ay bigla niyang iniluwa ang kung anumang nginunguya niya. Agad niya iyong tiningnan at halos manindig ang mga balahibo niya sa buong katawan. Ang karning kanyang nginunguya ay tila tenga ng tao. Lalo siyang kinilabutan noong matanto niyang hindi iyon karne ng kung anumang hayop. Kung hindi, ay karne ng tao. Ano ito? Gimbal na tanong ng aking kaibigan sa kanyang sarili. Noong mga panahong iyon ay hinalukay niya ang balbakwa at nakita niya ang isa pang tenga ng tao na mayroon pang hikaw. Lalo pang kinilabutan si Alejandro ng mga sandaling iyon. Napalingon siya sa babae at nakita niyang parang nag-iba ang aura nito. Mas lalong naging mas mabalasik pa rin ang kanyang mga mata at parang hindi na niya mapigilan ang paglalaway. Dali-daling tumayo ang aking kaibigan. Binalak niyang umalis kaagad sa nasabing karinderya. Pagkatayo niya ay napalingon sa kanya ang babae nagbabantay ng karinderya. Kinilabutan si Alejandro noong mga sandaling iyon. Aalis na sana siya ng karinderyang iyon ngunit lumapit sa kanya ang babae. Kuya, tapos ka na bang kumain? Tanong niya kay Alejandro. Hindi nagawang makatugon ni Alejandro. Napatango na lang siya sa nasabing babae. Ate, salamat . Aalis na po ako. Hinihintay na siguro ako ng aking mga kasama doon. Ito nga po palang bayad ko. Wika ni Alejandro. Mas lalong naging mabalasik ang mukha ng babae. Napatitig siya sa balbakwa niya at sa taingang nasa hapag. Hindi ka aalis, seryosong wika ng babae kay Alejandro. Pinapakita pa niya ang kanyang ngipin at naglalaway na habang nakatitig kay Alejandro. Aalis ako rito. Aalis ako. Utal na wika ni Alejandro dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Dahil sa sinabing iyon ni Alejandro ay biglang hinawakan siya ng babae. Mahigpit iyon at parang tumutusok na
ang kuko niya sa balat ng aking kaibigan. Sa kadahilanang iyon ay tinabig siya ni Alejandro. Agad namang natumba ang babae. Doon na nagkaroon ng pagkakataon ang aking kaibigan na tumakbo palabas sa nasabing karinderya. Saktong pagkalabas niya ay nakita niyang patungo rin sa kanya ang kanyang tiyuhin at ang kanyang ibang kasamahan sa trabaho. "Saan ka nang galing? Diyan? Diyan ka galing?" Tila takot na wika ng isa nilang kasama. Dahil hinihingal si Alejandro ay napatango na lang siya. Nakita niya ang gimbal sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Naku pre, sana doon ka na lang sa unahan kumain at hindi dyan sa karinderyang iyan. Aswang ang may-ari niyan at kung ano-anong putahing niluluto mula sa karne ng tao ang binebenta nila dyan. Sa winikang iyon ng kasama niya ay nakaramdam siya ng matinding kilabot. Pinakain nila ako ng balbakwa at tenga ng tao ang aking ninunguya kanina. Sa winikang iyon ng aking kaibigan ay nagulantang ang mga kasamahan niya. Naku, halika, puntahan natin ang babaeng nagbabantay sa karinderya, wika ng tiyuhin ni Alejandro. Noong mga sandaling iyon ay dali-dali silang bumalik sa loob ng karinderya. Sumama rin si Alejandro kahit na parang masusuka siya. Pagkapasok nila sa karinderya ay napasigaw sila, ngunit wala ng tao doon. Hinalughog pa nila ang buong paligid, ngunit wala na ang babae. Ang tanging naroroon ay ang mangkok na may lamang balbakwa at may mga karne ng tao na naroroon. Dahil doon, dali-dali silang bumalik sa construction site doon sa pinagtatrabahuhan nila. May isa kasi silang kasama na marunong manggamot. Pagdating nila roon ay pinakiusapan nilang tignan si Alejandro. Sa kabutihang palad ay hindi naman daw ito nahawaan. Pinainom na lang daw siya ng manggagamot ng tubig na may orasyon at agad niyang naisuka ang kanyang kinaing balbakwa. Magmula noon, nagpasya na lang ang aking kaibigan na magdala na lang ng baon upang hindi na maulit muli ang naging karanasan niyang iyon doon sa karinderya ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Gumagalang, Pilo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.